kahit nagdadalang tao at kahit pa sa harap ng maraming tao, paulit-ulit na ipinahiya at sinaktan ni Roy ang kinakasama na si Ivy. Sa loob ng 9 na taon, tiniis ni Ivy ang pananakit ng mister sa pag-asang balang araw magbabago ito. Gusto mo na mauna magbanlaw, ha? Pero sa kabila ng pagtitiis ni Ivy, si Roy patuloy na nalulong sa bisyong alak. Yan. Sa kabila ng mga dinanas na pananakit ni Ivy sa kamay ni Roy, Painom naman ako konti eh. Ha? Hindi na maulit yun. ni minsan, hindi raw niya naisip na hiwalayan ang kinakasama. Ayon pa kay Ivy, hindi rin sumagi sa kanyang isip na isumbong si Roy sa mga otoridad o maging sa barangay. 9 years kami po nag-live-in ni Roy Canlaon. Hindi ko po talaga na mag-ano sa kanya, magreklamo sa mga barangay, hindi po. Ikaw naman kasi, Roy. Kailangan mo nang umayos. Hindi puro na lang alak ang laman ng utak mo. Para kay Ivy, kaya niyang tiisin ang lahat ng pananakit ng mister. Uy, Sensya ka na. Ha? Tuwari mo na ako, hindi na maulit yung promise, ha? Huwag lang masira ang kanilang pamilya. Totoo na yan, ah. Oo naman. Promise yan, ha? Okay na, ha? Okay. Sige. Love you, baby. Naisip ko yung mga anak ko na, paano kung that time na mawala sila ng ama na broken family kami. Kaya tiniis ko po yung mga bugbog niya sa akin. Hindi niya daw mabilang kung ilang beses siya sinasaktan. Pero sa ngalan lang daw na husband, yung kinakasama niya, para bang pinipilit niyang itago for the sake dun sa mga anak nila. Meron siyang mga marks sa mukha niya, palatandaan na kung saan, paano daw siya binugbog mismo ng kanyang kinakasama na si Roy. Hanggang noong taong 2016, bukod sa pananakit, naging pabayaan rin daw si Roy sa kanilang pamilya. Ayon kay Ivy, may pagkakataon na 4 na araw hindi umuwi si Roy sa kanilang bahay. At nang umuwi, Ano to, 300? 3 araw kang nawala, 300 lang entrega mo? Galit na galit po siya sa akin. Kumuha po siya ng damit niya. Na-shock po ako sa kanya, ma'am, kasi siya pa yung nakipaghiwalay sa akin. laking gulat ni Ivy sa sinabi ng kanyang kinakasama. Uy, alis ka na naman? Okay, pag-iwalay na ako sa'yo. Ayoko na. 100 times kong sinabi sa kanya na, seryoso ba makipaghiwalay ka sa akin? Pag-usapan natin tong dalawa. Sa pagkakataong ito, si Roy, desidido raw na makipaghiwalay kay Ivy. Ano ba pag-uusapan? Sawan-sawa na ako sa kabunganga mo. Wala ka na nakitang tama sa akin eh. Roy, sinasabi ko lang naman yung mga nakikita kong mali sa'yo. Yun nga yung problema eh. Ay hindi na kailangan mag-usap pa tayong dalawa. Tapos na tayo, hiwalay na tayo, ayoko na sa'yo. Parang ako pa po yung sinisi niya sa lahat, bakit siya nagaganyan. Sabi ko sa kanya, dapat nga ako magkipaghiwalay sa'yo eh, grabe yung ginagawa mo sa akin. Lakas naman ang loob mo para hiwalay mo ko ng ganyan.